Ayan guys, welcome back po muli dito sa ating munting channel, Reaction and Opinion. Ayan, magandang umaga po at magandang araw at magandang hapon saan man kayo nandako ng mundo naroroon. Ayan, sana po nasa mabuting kalagayan kayo lahat diyan. Ngayon mga kababayan, ang bibigyan po natin ng reaction, ito po yung payo ni Pampilo Lacson dito po kay Bato de la Rosa na magtago po ng maigi. Oo. So itong kanya pong payo na ito mga kababayan ay hindi na po ito bago. Oo. Pangalawang payo niya na po ito na si Bato de la Rosa nga ay magtago ng maigi kung siya man po ay talagang magtatago. So una niya pong payo mga kababayan ay noong nagtago ito pong si Bato noong nakaraang taon mga kababayan, 'di ba? 6 months siya nagtago itong si Bato de la Rosa. At doon nga po sa 6 months na 'yon, nung bago pa lamang nagtatago itong si Bato de la Rosa, ay ito na po yung payo ni Pampilo Lacson na magtago ng maigi kasi nga ito daw ay nadaanan niya rin. Oo, kasi aminado naman siya na talagang siya po ay nagtago daw. Oo, so matatandaan po natin na nagkaroon po ito ng kaso si Pampilo Lacson doon po sa Dacer Corbito case, murder. Oo. So siya po yung pinaka-prime suspect doon at nagkaroon na nga po ng hatol. So siya po yung talagang pinaaresto. Oo, sa panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo po yon. Pero imbes na ito pong si Pampilo Lacson, senador din po siya noon, na sumuko, ay siya po ay nagtago sa loob po ng 2 taon. Oo, kaya ito po yung kanya pong naging payo kay Bato de la Rosa. So, ang tanong lang po, mga kababayan, ito bang payo talaga ni Pampilo Lacson ay mayroon pong pagmamalasakit kay Bato de la Rosa? O ito po ay palabas lamang ni Lacson para masabi na mayroon siyang pagmamalasakit? O, kasi ayon po sa kanya, ay si Bato de la Rosa daw ay dati niya namang tauhan at dati ring naging PNP chief. So para bang pinapalabas niya na itong kanya pong payo na ito ay bilang pagmamalasakit kay Bato de la Rosa. Pero sa akin po mga kababayan, sa akin pong opinion, ito po ay pambablap lang. Oo. Pambabluff lang ito ni Pampilo Lacson dito po kay Bato de la Rosa. Oo. Lalong-lalo na sa mga supporters ni Bato. Oo, na para bang gusto niyang palabasin na siya po ay nagmamalasakit kay Bato de la Rosa. Kaya pinapatago niya ng maigi. Bakit ko po ito nasabi mga kababayan? Noong si Bato de la Rosa ay nagtago nga po ng 6 months, ano pong nangyari sa atin pong bayan, mga kababayan? Ano po ang nangyari sa kanila pong investigasyon sa Blue Ribbon Committee sa malaking katiwalian na nangyari dito po sa atin pong bansang Pilipinas, ito pong flood control scam? Oo, mga kababayan. Di ba? Marami po ang nangyari, marami po ang nangyaring takipan, marami pong mga dapat ipatawag ngunit hindi ipinatawag. Oo. Isa na po dyan yung mga sekretary ng gobyerno katulad nila Bersamin, nila Pangandaman, oo. At yung mga undersecretary pa, may mga undersecretary pa, pero ni isa, wala po itong pinatawag si Pampilo Lacson. At ang malaking isda nga po na alam po ng karamihan na dapat talaga maimbestigahan, itong si Martin Romualdez, ni minsan ay hindi po ito
sumipot sa Senado. Oo. Hindi po ito napasipot ni Pampilo Lacson para sana maimbestigahan sa kanya pong Blue Ribbon Committee. Oo. Hanggang sa dumating po itong 18 sundalo na nag-expose ng katiwalian na kung saan ay maituturing po talaga natin ng mga credible witness dahil ito pong 18 sundalo na ito ay mga tauhan mismo ni Saldico. Pero anong ginawa ni Pampilo Lacson, mga kababayan? Kung ano-ano po yung kanya pong sinilip dito po sa 18 sundalo. Oo. Kasi yung mga ibang sundalo daw dito po sa 18 na ito ay mayroon daw pong mga kaso. Kaya tinitingnan niya pa, sinusuri niya pa ng husto kung ito bang mga 18 sundalo na ito ay kanya pong ipapatawag. So wala pong nangyari. Oo, napagpatawag dito po sa 18 sundalo na ito. Isa pa, itong si Chavit Singson, mga kababayan, ay nagpresenta na siya po ay magtitestigo laban kay Marcos o laban sa administrasyon ni Marcos doon po sa kanya pong nalalaman sa katiwalian sa flood control scam. Oo. Pero anong ginawa ni Pampilo Lacson, mga kababayan? Nung oras na dadalo na itong si Chavit Singson, mga kababayan, ay bigla niya pong pinuspond yung pagpapatawag kay Chavit Singson. Oo, hindi na raw tuloy yung hearing. O, di ba? So wala po tayong napanood na nagkaroon po ng hearing na nagtestify itong si Chavit Singson. Yan po ang ginawa po ni Pampilo Lacson nang siya po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee. So bakit niya nagawa ito? Kasi nga po, mga kababayan, sila po yung may hawak ng bit. So ibig ko pong sabihin, mga kababayan, sila po yung nasa majority. Oo. Anuman ang gusto nilang gawin, anuman ang nais nilang gawin, ay magagawa po nila. Hindi man nila ituloy ang investigasyon kahit anong ingay ng taong bayan dahil sila nga po ang may hawak ng bit, sila po yung nasa majority ay magagawa po nila. Oo. Hindi ipinatawag ang mga sekretary na involved sa malaking nakawan na ito. Hindi ipinatawag si Romualdez, hindi ipinatawag itong 18 sundalo, hindi pinatestify itong si Chavit Singson. Oo. Yan po yung Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. So, pero kanya po itong dia-justify. Oo. Siya daw po ay nakabase lamang sa ebidensya. Oo. Nakabase lamang daw po siya sa ebidensya. So, ang tanong, ano niya na kaya nasabi ito na siya po ay nakabase lamang sa ebidensya, mga kababayan? Kung itong mga gustong tumistigo ay ayaw niyang ipatawag, di ba? So anong ebidensya ang kanya pong sinasabi na kanya pong pagbabasihan? So ibig sabihin, kahit walang investigasyon, walang pagtatanong, yung mga gustong mag-testify, sinasabi mo ba na hindi totoo ito? Itong mga tauhan ni Saldico na 18 sundalo na naghatid di umano ng mga mali-malitang pera doon sa mga magnanakaw na mga politiko, wala ba itong katotohanan? Ni hindi mo nga sila pinatawag eh. Ni hindi nga natin narinig. Kung ito ba ang mga taong ito ay nagsasabi ng totoo o hindi. So bakit sinasabi mo na ikaw ay nakabase lamang sa ebidensya? So ibig sabihin, nag-jump ka sa conclusion na itong mga taong ito, si Romualdez, itong 18 sundalo, itong mga sekretarya,
itong si Chavit Singson, ay walang katotohanan ang mga sasabihin nito. Di ba? Kaya sinasabi mo, kaya sila ay hindi mo ipinapatawag dahil hindi totoo yung mga ebidensya. Oo, walang katotohanan. Kasi sabi mo, ikaw ay bumabase lamang sa ebidensya. Di ba? So, ganun lang yun. So, grabe. So, ano yung nangyari? Oo. Nang nagtago nga si Bato, nagawa mo ito lahat. Nagawa mo ito lahat. Pero ang malas mo, doon sa unang payo mo, na magtago si Bato de la Rosa ng maigi, hindi sinunod ni Bato de la Rosa ang iyong payo. Oo. Biglang sumipot. Biglang sumipot si Bato de la Rosa sa Senado. At doon sa kanyang pagsipot, doon kayo napalitan. Doon kayo pinatalsik. Oo. Yung BFF mo na si Tito Soto ay napalitan ni Peter Alan Cayetano bilang Senate President. At ikaw, natanggal ka sa pagiging Blue Ribbon Committee Chairman at ang humahawak na ngayon ay si Pia Cayetano. Ngayon, kung sinunod ni Bato de la Rosa ang iyong payo na magtago ng maigi, ngayon, namamayagpag pa rin kayo dyan ni Tito Soto sa Senado. Oo. Patuloy yung inyong pagtatakip sa katotohanan. Hindi nyo papalabasin kung ano talaga ang totoo na nangyari dito sa Nakawan sa ating bayan. Oh. So ipinagmamalaki mo na mayroon kang partial report doon po sa iyong investigasyon, pero ito ay hindi pinirmahan ng majority na yung mga kasamahan, di ba? Oo. Kahit yung mga kasamahan mo ngayon sa minority ay hindi rin pumirma ang iba dyan. Ilan lang kayong pumirma? 7? Kahit ako man na limbawa ay isa rin ako sa mga naging senador at naging kasama ninyo dyan, hindi rin ako pipirma eh. Oh, bakit? Eh yung mga kasamahan mong senador, di ba 3 yung nasangkot dyan? Oo. Ay isinama mo sa committee report mo. Tapos, yung in-expose mo na 67 congressman ng mga contractor, ay wala kang isinama kahit isa. Di ba? O di ba? Di ba napaka-unfair yun? Ikaw mismo yung nag-privilege speech nun. Na mayroong mga 67 contractor congressman. Mga contractor. Diyan sa House of Representatives. Pero kahit isa, wala kang isinama. Oo. O nasaan yung 67 contractor na yon? Tapos ang palusot mo doon, yun ay narinig mo lamang. Narinig mo lamang. Nagpapaniwala ka sa mga chismis. Tapos ginawa mo pang privilege speech. Kung wala ka naman palang kasiguraduhan, bakit isinama mo yun noon sa privilege speech mo? Kung ito ay narinig mo lamang, kung ito ay chismis lamang. Ibig sabihin, kaya mo sinama ito sa iyong privilege speech dahil talagang may idea ka, may alam ka kung sino itong mga ito. Oo, pero sa committee report mo nga, na itong sabi mo, partial report, ay wala kang isinama doon po sa 67 na contractors na sinasabi mo. So talagang hindi ka patas, kumbaga, kaya nagagalit yung mga kasamahan mo dyan sa Senate. Oo. So yun po yung dahilan.
Kaya walang pumirma dyan sa committee report mo. O, di ba? So ngayon, ito nga po yung atin pong opinion dito. Kung itong si Pampilo Lacson ay sinunod ni Bato de la Rosa, ang kanyang payo na magtago ng maigi, wag nang magpakita, ay hanggang ngayon namamayagpag itong si Ping Lacson. Hindi napalitan ang pamunuan nila ni Tito Soto. Oo, hindi sana nakaupo pa itong si Peter Cayetano, di ba? Last year pa lang nagkaroon na ng mga chismis na magkakaroon nga ng palitan ng liderato diyan sa Senado, pero hindi nga po ito nangyari, mga kababayan, dahil nga kulang sila sa bilang. At dahil nga nakita siguro talaga na ng Diyos na sobra-sobra na ang kasamaan diyan sa Senado. Sobra-sobra na ang pagtakip ng mga baho diyan sa Senado. Ayan. Talagang itong si Bato de la Rosa ay ginamit para lumabas. Kumbaga, lumabas sa kanyang lungga para ang pamunuan dyan sa Senado ay mapalitan. At yun na nga ang nangyari sa ngayon. At ito na naman, sa mga panahong ito na naman ang talagang hindi po tumitigil itong sila Lacson. Oo. Hindi po sila ngayon tumitigil na talagang hindi pa rin po talaga nila matanggap na sila po ay biglang napalitan. Oo, dahil nga doon sa biglang pagsipot ni Bato de la Rosa sa Senado. Ngayon, mayroon na naman siyang payo, di ba? Dahil nga, nagkaroon nga nung nakaraang linggo, nagkaroon po ng putukan doon sa Senado, nung nakaraang Miyerkules, nagkaroon po ng malaking issue na ito hanggang sa nakaalis na naman itong si Bato de la Rosa dyan sa Senado. Oo. At ito na naman, hindi na naman makatulog itong sila Lacson. Wala na silang ginawa para talaga sa bayan. No? Wala na silang inisip, kundi ang kunin muli yung liderato dyan sa Senado. Ganyan po yung maririnig mo sa kanilang mga interview, no? Sa mga radyo, television, yan. Oo, kung paano nila muli na makuha itong leadership dyan sa Senado. Wala talaga kayong maririnig sa kanila na para sa bayan, yung naghihirap na yung ating bayan, napakataas na ng gasolina, ng mga bilihin. Hindi mo yan maririnig sa kanila. At walang maririnig sa kanila na makiisa na lang sila sa pamunuan ngayon ni Alan Peter Cayetano para makamubuo na, kumbaga. Oo. Kundi ang kanilang bukang bibig, mga kababayan, mapasakamay nila muli itong leadership dyan sa Senado. At mamaya nga, mga kababayan, yan po yung atin pong aabangan. Kasi baka, mamayang alas 3, baka magkakaroon naman ng panibagong kudita dyan sa Senado. Kasi nga, talagang ipinagmamalaki nila na solid, 11 sila. Pero hindi pa rin po yan sapat dahil kailangan nila maging 13. Oo. So kailangan nilang dalawa na bumaliktad mula sa majority para sila po ang may hawak na muli dito po sa leadership ng Senate, mga kababayan. Ngayon, dito nga po, mga kababayan, ay muli pong natanong itong si Pampilo Lacson. Dito po sa interview sa kanya, sa isa pong radio station, na kung saan tinanong siya muli kung ano ba ang dapat gawin. So, kasi nga, yung warrant of arrest doon po sa IECC na mayroon na raw po talaga. At inutusan na ng Department of Justice na arestuhin nga itong si Bato de la Rosa at dalhin doon sa ICC. Oo. So, yun. So, naitanong nga ito kay Ping Lacson kung ano ang kanya pong maipapayo kay Bato de la Rosa. Dito niya po inulit yung kanya pong payo dati na hindi sinunod ni Bato de la Rosa. Oo. So ngayon, mga kababayan, ay pakinggan po muna natin ito pong payo dito muli ni Ping Lacson dito kay Bato de la Rosa. Ito po yan. Anong payo ninyo kay Senator Ronald de la Rosa?
Ako kasi nanggaling din ako diyan eh. Hindi wala akong moral ascendancy na magpayo sa kanya mag-surrender. Mm. Hindi ko gagawin 'yon. Kaya bilang isang dating superior officer at directly nagtrabaho sa akin Mm. sa PAOK TF at saka sa pagiging chief PNP ko. Galingan niya magtago. Mm. Pero may advice din ako sa law enforcement, galingan niyo manghuli. Mhm. Kanya-kanyang diskarte yan. Kasi So malinaw ang kanya pong sinabi. Galingan niya magtago, 'di ba? So kung unawain mo lang na napakasimple, mga kababayan, parang mayroon siyang pagmamalasakit talaga dito kay Bato de la Rosa. Pero wag po tayong aasa dyan, mga kababayan. Wag po tayong pabudol dito kay Ping Lacson. Oo, pangbablap lang niya po ito. Oo. Niluloko niya lang po tayo. Kaya nga, nasabi ko po kanina, kung ito rin po yung kanya pong inulit lang. Oo, pangalawang payo niya na po ito kay Bato de la Rosa. Payo yung kanya pong ginawa, magtago ng maigi. Oo. Eh kung sinunod siya ni Bato de la Rosa noon, na nagtago na lang talaga si Bato de la Rosa at hindi na talaga nagpakita sa Senado, mapalitan kaya sila? Oo, mapalitan kaya siya dyan? Mapalitan kaya yung kanyang BFF, si Tito Soto bilang Senate President? Hindi. Oo. At buti na nga lang talaga, hindi siya sinunod ni Bato de la Rosa. Kaya sila napalitan. Oo. Kaya ito yung hindi nila ngayon matanggap. Kaya dito po sa kanya pong pangalawang payo na ito, wag po tayong pabudol, mga kababayan. Oo. Wala pong pagmamalasakit ito kay Bato de la Rosa. Sasabihin niya pa, at tauhan niya naman daw itong si Bato de la Rosa dati nang siya po ay chief PNP at si Bato de la Rosa daw ay nagiging chief PNP rin. No, para bang nagpapakita siya ng concern dito kay Bato de la Rosa. Pero wag, mga kababayan, pagluluko lang po ito ni Ping Lacson. Oo. Isa lang dyan yung aking pong nakikitang dahilan. Kasi kung biglang magkudita nga sila mamaya, di ba, 11 na sila. Oo, 11 na sila. Eh kung makakuha sila ngayon ng dalawa o isa na bumaliktad sa kanila mula dyan sa Senate minority, Senate majority pala, so 12 na sila. So, pantay na, pantay. Eh, paano? Kung biglang sumipot, si Bato de la Rosa, di ba? So, wala na talaga na naman silang pag-asa na mabawi nila yung pamunuan dyan sa Senado. Kaya, ito yung aking pong nakikitang dahilan na naman kung bakit nagpayo na naman siya kay Bato de la Rosa na magtago ng maigi. Para wala nang magiging hadlang muli sa pagbawi nila dyan sa leadership ng Senate. Oo, ito lang po yung aking pong nakikita, mga kababayan. Wala na pong ibang dahilan kung bakit po ito nasabi ni Lacson kay Bato de la Rosa na magtago ng maigi, mga kababayan. So kayo po, mga kababayan, ay bahala po kayo kung ano po yung inyo pong opinion po dito sa bagay po na ito. Kasi napatunayan na naman po natin na yung payo ni Lacson dati kay Bato de la Rosa na magtago ng maigi, pero nung umabot nga ng 6 months, yung pagtatago ni Bato de la Rosa, ano po nangyari sa atin pong bansa? Walang nangyari dyan sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. At ngayon, nang magkaroon na po tayo muli ng pag-asa na maimbestigahan itong yung katiwalian sa flood control scam, ay pilit nila itong guguluhin, mga kababayan. Pilit nilang guguluhin yan. Kaya nga sa kanila pong mga interview, wala talagang maririnig sa kanila. Walang lumalabas sa mga bibig nila na may concern sila, no?
sa nangyayari ngayon sa atin pong bayan. Lalong-lalo na itong pagmahal ng mga bilihin. Wala. Hindi mo yan maririnig sa kanila, kundi ang maririnig mo lang sa kanilang mga bibig kung paano nila muli makuha itong pamunuan dito sa Senado dahil sabi ni Pampilo Lacson, naungusan na raw ng House of Representatives. Itong Senado. Oo. Kumbaga, lugmok na lugmok daw. Sino bang nagpalugmok? Sa Senado. Di ba kayo? Kayo nagpalugmok? Walang nangyari sa inyong mga investigasyon. Ultimong kasamahan nyo, walang nagsipirma. Sa inyong partial report, di ba? Kaya nalugmok ng husto. Nawala ng tiwala ang taong bayan sa inyo. Tapos ngayon, parang gusto nyong palabasin na ang may nagpalugmok dito sa Senado ay sila Peter Alan Cayetano. Ilang araw pa lang sila nakaupo. Ay pambihira talaga. Tapos ngayon, magtatangka na naman kayong bawiin. Lalo nyong ilugmok yung Pilipinas? Kaya gusto nyong hawakan uli? No way! So, kaya tayo mga kababayan, mamaya, kasi maugong na naman. Ayaw talaga nilang tumigil. Kaya mamaya, yung aabangan natin kung matutuloy ba itong kanilang panibagong kudita. Kasi ito na yung mga nagkudita dati. Kinudita nila si Chis Escudero. Kaya napunta sa kanila yung pamamahala sa Senado. Ngayon, nung binawi ito nila Chis Escudero kasama si Peter Cayetano, gusto na naman nilang bawiin uli. So, sino ba nagpalugmok? Sa Senado, di ba kayo? Kaya wag po tayo magpaloko, mga kababayan, sa mga taong ito. So, yun lamang po, mga kababayan, ang atin pong vlog sa oras po na ito, sa araw po na ito. Sana po, kayo din po mismo ay makapagbigay ng opinion. I-message nyo lang po dyan sa comment section kung ano po yung inyo pong masasabi tungkol po dito sa ginagawa po nitong minority bloc. Di umano na 11 na daw po sila. At ang kanila pong isinusulong ngayon na maging presidente nila ay itong si Gatchalian, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. God bless us all.